Mula noong bata pa si Raymond, iisa lamang ang kanyang hinahangaan at itinuturing na bayani sa kanyang buhay, ang kanyang ama. Hindi lamang niya ito minamahal at nirerespeto. Para kay Raymond, ang kanyang ama ang kanyang idolo at huwaran sa buhay. Ang kanyang ama na si Dr. Andrew ay isang kilalang neurosurgeon sa isang malaking ospital sa Maynila. Dahil sa pagiging abala nito sa trabaho, madalas ay gabi na kung umuwi ang doktor. Kaya naman, sa bawat sandaling nagkakaroon sila ng oras na magkasama, pakiramdam ni Raymond ay para itong isang maliit na piyesta sa kanyang puso. Mahilig din sa Raymond sa mga bagay na gusto ng kanyang ama. Tuwing weekend na walang duty si Dr. Andrew, minsan ay pumupunta sila sa isang maliit na lawa sa probinsya ng Laguna para doon mangisda. At kapag nasa bahay naman sila, madalas silang maglaro ng soccer sa bakuran. Sa tuwing nagkakatawanan silang dalawa, pakiramdam ni Raymond ay kompleto ang mundo niya. Habang lumalaki siya, unti-unti ring nabuo sa isip niya kung ano ang gusto niyang maging paglaki. Gusto niyang maging doktor tulad ng kanyang ama. Ngunit kung ang kanyang ama ay isang neurosurgeon, si Raymond naman ay nagpasya na balang araw magiging isa siyang general surgeon. Ngunit dumating ang isang pangyayari na nagpabago sa kanilang buhay. Namatay ang ina ni Raymond dahil sa malubhang sakit. 10 taong gulang pa lamang siya noon. Isang gabi, tahimik lamang na nakaupo si Raymond sa sala habang hawak ang larawan ng kanyang ina. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang mawala ang taong pinakamalapit sa kanyang puso. Nang makita ito ng kanyang ama, agad itong nag-leave sa ospital ng 1 buwan. Hindi siya pumasok sa trabaho. Nanatili siya sa bahay upang samahan ang kanyang anak. Alam ni Andrew na kung pababayaan niya si Raymond sa panahong yon, maaaring masira ang kalooban ng bata. Kaya araw-araw, ginagawa niya ang lahat upang mapangiti muli ang kanyang anak. Minsan ay nagluluto sila ng paboritong pagkain ni Raymond. Minsan ay naglalakad sila sa parke. Unti-unti, natutunan ni Raymond na tanggapin ang pagkawala ng kanyang ina. May isang tao na malapit sa kanya noon, ang kanyang matalik na kaibigan na si Bill. Katulad ni Raymond, lumaki rin si Bill sa single-parent family. Ang kaibahan lang, ang ama ni Bill ay namatay na noong 8 taong gulang pa lamang siya. Kaya kahit bata pa sila, parang mas mabilis silang naging mature sa buhay. Mas talo silang naging magkaibigan dahil pareho silang may mga sugat sa pamilya. Ngunit pagkalipas ng ilang buwan matapos mamatay ang ina ni Raymond, may napansin si Bill. Minsan, habang naglalakad sila pauwi mula sa paaralan, sinabi ni Bill sa kanya, "Alam mo Raymond, baka balang araw magdala ng bagong babae ang tatay mo sa bahay ninyo. Anong ibig mong sabihin? Baka mag-asawa ulit siya, tapos magkakaroon ka ng stepmother." Napakunot ang noo ni Raymond. Hindi niya yon naisip kailanman. Minsan kasi kapag may bagong asawang tatay, hindi magandang trato sa anak ng unang asawa. Tahimik si Raymond habang nakikinig. Simula noon, paminsan-minsan ay naiisip niya ang sinabi ng kaibigan. Pero lumipas ang mga buwan, walang bagong babae na dumating sa bahay nila. Lumipas ang mga taon, wala pa rin. Habang tumatanda si Raymond, siya naman ang nagsimulang magkaroon ng interes sa mga babae. Ngunit kahit kailan, wala pa ring stepmother na dumating sa kanilang buhay. Hanggang isa-isang araw, hindi na niya napigilang magtanong. Habang kumakain sila ng hapunan, bigla niyang sinabi, Dad, bakit hindi ka na lang ulit mag-asawa?" Sandaling natahimik ang ama. Pagkatapos ay mahinahon itong sumagot, "Hindi ko na kailangan." Napatingin si Raymond sa kanya. "Iisa lang ang babaeng dapat manirahan sa bahay na ito." Huminga ng malalim si Andrew. "At yon ay ang mama mo." Natahimik si Raymond. Wala nang ibang papalit sa kanya. Pero Dad, bata ka pa naman. Maintindihan ko kung gusto mong magkaroon ng kasama." Ngumiti ng bahagya ang kanyang ama. "Salamat anak.
Pero desisyon ko yon. At doon natapos ang usapan. Lumipas ang ilang taon nang si Raymond ay 16 na taong gulang, may bagong estudyanteng babae na lumipat sa kanilang klase. Ang pangalan niya ay Mary. Maganda ito, mahinhin at palaging nakangiti. Mula nang makita siya ni Raymond, halos hindi na ito nawala sa isip niya. Nagdadala siya ng tsokolate. Minsan naman ay maliit na regalo. At sa kanyang tuwa, napansin niyang gusto rin siya ni Mary. Para kay Raymond, yun ang pinakamasayang panahon ng kanyang kabataan. Kaya isang araw, nagpasya siyang ipakilala si Mary sa kanyang ama. Napakahalaga sa kanya ng opinyon ng kanyang tatay. Isang gabi, habang nagbabasa ng medical record si Andrew, lumapit si Raymond. "Dad, kailan kaya pwede kong dalhin si Mary dito sa bahay?" Hindi agad sumagot ang doktor. Bigla siyang napatingin sa anak. "Anong Mary?" "Yung bagong kaklase ko po. Sinabi ko na sa'yo dati. Gusto ko siyang ipakilala sa'yo." Biglang sumimangot si Andrew. "Raymond!" Matigas ang kanyang boses. "Makinig kang mabuti sa sasabihin ko." Napatingin si Raymond sa kanya. "Walang babae." Nagulat siya. "Walang babae hanggang matapos mo ang pag-aaral mo." "Pero Dad, ito ang edad kung kailan dapat kang mag-aral ng mas mabuti." Lalong tumigas ang boses ng ama. "Kung gusto mong maging doktor, nakarapat-dapat sa pangalan ng iyong ama." Tahimik si Raymond. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kahigpit ang kanyang ama. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nasaktan siya nito. Kinagabihan, tinawagan niya si Bill. "Pinagbabawalan ako ni Dad na magkaroon ng girlfriend." Ano?" tanong ni Bill. Nagalit ito. "Kalokohan naman yun. Normal na babae lang naman siya, di ba?" "Oo. Baka bad mood lang ang tatay mo. Subukan mo kausapin ulit." Napaisip si Raymond. Siguro nga. Abala siya sa plano niyang magbukas ng sariling klinik." "Oo, baka yun lang," sabi pa ni Bill. Pagkalipas ng isang linggo, sinubukan niyang kausapin muli ang kanyang ama. Ngunit mas masama pa ang naging reaksyon nito. "Hindi mo ba ako naiintindihan? Ipinaliwanag ko na ang posisyon ko. Bakit mo pa ulit-ulit na tinatanong sa akin?" Iritadong tanong ni Andrew. "Akala ko lang po kasi baka po nagalit ka lang nun." "Dad, bakit ba hindi ako pwedeng makipagkaibigan sa isang babae? Sa ngayon, hindi pa yun makakaapekto sa pag-aaral mo. Pero kapag naging seryoso yan, maniwala ka sa akin, maapektuhan ka." "Hindi mo pa nga po siya kilala." "Hindi ko na kailangan." Mahigpit ang sagot ng ama. "Hindi magbabago ang desisyon ko. Ang isipin mo yung kinabukasan mo, hindi tungkol sa mga babae." Namutla si Raymond. "Akala ko magkaibigan tayo." Pabulong niyang sabi. Tumingin sa kanyang ama. "Dahil kaibigan mo ko kaya kita pinapayuhan. Ang mabuti pa'y maghanda ka na para sa university." Pagkalipas lamang ng isang linggo, nagkaroon ng matinding away sina Raymond at Mary. Ipinaliwanag ni Raymond na hindi siya pinapayagan ng kanyang ama na dalhin ito sa kanilang bahay. Nasaktan si Mary at mula noon, hindi na siya kinausap nito. Lubhang dinamdam yon ni Raymond. Matapos ang high school, pumasok si Raymond sa Medical University. Maraming magagandang babae sa kanilang kurso, ngunit hindi niya pinapansin ang mga ito. Palaging nasa isip niya ang sinabi ng kanyang ama. Hanggang sa 3 taon niya sa kolehiyo, doon siya muling umibig. Ang babae ay ang kapatid ng isa niyang kaklase na nakilala niya sa isang student party. Ang pangalan nito ay Leila. Sa pagkakataong ito, mas seryoso ang kanyang naramdaman. Palagi niya itong iniisip. Madalas ay nililiban niya ang mga lecture para lamang makasama ito. Mahigit 1 buwan itong nagpatuloy. Hanggang sa isang araw, may tumawag sa kanyang ama. Mula yon sa Medical University. Ipinaalam nila na ang kanyang anak ay madalas nang hindi pumapasok sa klase. At doon, nagsimula ang lahat. Hindi pa kailanman sumigaw si Dr. Andrew kay Raymond. Ngunit sa araw na yon, parang ibang tao ang kaharap niya.
Hindi niya makilala ang sariling ama. Punong-puno ng galit ang boses nito habang sunod-sunod na bumabagsak ang masasakit na salita. "Raymond, napaka-selfish mo!" Galit na sabi ni Dr. Andrew. Napayuko ang binata. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ganito ang gagawin mo?" Lumakad ang doktor sa loob ng kanyang opisina habang naglalabas ng sama ng loob. "Sino ang magmamana ng kliniko? Para kanino ko itinayo ang pribadong ospital na to?" Huminto siya at tiningnan ng diretso ang anak. "Alam mo ba kung gaano kahirap kumuha ng permit para maitayo ito? Alam mo ba kung ilang taon ako nagbayad ng utang bago ito nagsimulang kumita?" Tahimik lang si Raymond. Nagpatuloy pa rin si Dr. Andrew sa pagsasalita. "Ngayong kakabayad ko pa lang sa lahat ng loan ko. Saka ka pa magpapabaya sa pag-aaral." Huminga ng malalim ang doktor. "Inaasahan kong ikaw ang magpapatuloy ng klinik na to. Paano ko ipapamana sa iyo ang lahat kung ayaw mo namang mag-aral?" Mas lalong tumigas ang boses ng doktor. "Babae lang ba ang laman ng isip mo? Sa halip na pagtuunan mo ng pansin ang kinabukasan mo." Napailing siya. "Nakakadismay ang ugali mo, Raymond. Nakakadismay ang asal mo bilang anak. Ito ay purong kawalang utang na loob." Habang nakikinig si Raymond, magkahalong sakit, kahihiyan at galit ang naramdaman niya. Sa isang banda, alam niyang may punto ang kanyang ama. Talagang napabayaan niya ang pag-aaral nitong mga nakaraang linggo. Ngunit sa kabilang banda, gusto rin naman niya ng normal na buhay. Gusto niyang maranasan ang magkaroon ng kasintahan. Lahat ng kaklase niya ay may girlfriend. Kapag may party sa school, siya lang ang palaging nag-iisa. Ngunit alam niyang walang silbi ang magpaliwanag. Hindi rin naman makikinig ang kanyang ama. Sa wakas, nagsalita si Raymond. Medyo nahihiya ang kanyang boses. "Dad, lalaki na rin naman ako." Saglit siyang nag-atubili. "May mga pangangailangan din ako." Tahimik na tumingin sa kanyang ama. Pagkatapos ay kalmadong sumagot. "Hindi mo kailangan ng seryosong relasyon para dyan." Lalong napahiya si Raymond. "Lalo na kung magliliban ka pa sa lecture para lang makipagkita sa babae." Matapos ang pag-uusap na yon, nagpa siya si Raymond na iwasan na ang mga pagtatalo sa kanyang ama. Itinuon niya ang lahat ng kanyang oras sa pag-aaral. Araw at gabi siyang nagbabasa ng medical books. Halos wala na siyang ibang ginagawa kundi mag-aral at mag-training. At dahil dito, nagtapos siya sa Medical University na may karangalan. Pagkatapos ay nag-residency siya ng 3 taon. Pagkaraan noon, nagtrabaho siya ng 1 taon sa isang pampublikong ospital sa probinsya. At sa wakas, naging doktor na siya sa klinik ng kanyang ama. Sa totoo lang, hindi nagkamali si Dr. Andrew sa pagpapalaki sa kanya. Si Raymond ay naging isang napakahusay na surgeon. Hindi nagtagal, nakilala siya sa mga medical circles sa lungsod. Marami ang naiinggit sa kanya. May ilan pang nagsasabing kaya lang daw siya sumikat ay dahil anak siya ng may-ari ng klinik. Ngunit matapos ang ilang malalaking operasyon na matagumpay niyang naisagawa, napilitan ng lahat na aminin ang katotohanan. Walang kinalaman ang apelyido niya. Si Raymond ay talagang may talento. Lumipas ang 5 taon. Patuloy na umunlad ang klinik at si Raymond ay isa na sa mga pinaka-inaasahang surgeon doon. Minsan ay ilang buwan ang nakaschedule ang kanyang mga operasyon. Lubos na ipinagmamalaki ni Andrew ang kanyang anak. Sa kanyang isip, kung hindi siya naging mahigpit noon, baka hindi naging ganito kagaling ang kanyang anak. Kumbinsido siya na dahil sa kanyang katigasan ng ulo at disiplina, naging top-class surgeon si Raymond. Ngunit sa lahat ng panahong yon, hindi kailanman sinubukan ni Raymond na magkaroon ng seryosong relasyon sa babae. May ilan siyang casual girlfriends. Paminsan-minsan ay may binibisita siyang babae sa gabi. Ngunit hanggang doon lang yon. Walang emosyon, walang pag-ibig. Para sa kanya, pisikal na pangangailangan lang yon at wala ng iba. Hanggang sa isang araw, may kakaibang nangyari sa klinik. May bagong nurse na dumating sa surgery department.
Ang pangalan niya ay Nora. Si Raymond noon ay deputy head na ng departamento. Ngunit hindi pa niya nakikilala ang bagong nurse. Isang gabi, pareho silang naka-duty. Unang night shift yon ni Nora. Biglang dumating ang isang ambulansya. May dalang babaeng pasyente at sumisigaw ito sa sakit. Acute appendicitis ang unang diagnosis. Agad itong inihanda para sa operasyon. Habang kinakausap ni Raymond ang pasyente, tinatanong niya ang mga karaniwang tanong. May allergy ka ba sa kahit anong gamot? Habang nagsasalita siya, may lumapit na babae. Si Nora. Dahan-dahan itong inilagay ang kamay sa tiyan ng pasyente. Pagkatapos ay nagsalita ng may kumpiyansa. Doc, sa tingin ko hindi to appendicitis. Napalingon si Raymond. Posible itong ectopic pregnancy. Napakunot ang noo niya. Nagulat siya. Paano mo nasabi? Nakakunot pa rin ang noo na tanong ni Raymond. Kalma lang ang nurse. Wala akong partikular na sintomas na basihan. Saglit siyang tumigil. Pakiramdam ko lang, lalong napakunot ang noo ni Raymond. Hindi tayo nagda-diagnose gamit ang pakiramdam. Mahigpit ang boses niya. Kailangan may malinaw na basihan. Ngunit hindi nagpatalo ang nurse. Hindi mo pa naman siya talaga nasusuri ng maigi. Tinatanggap mo lang ang diagnosis ng ER. Biglang uminit ang ulo ni Raymond. Para sa kanya, isa itong derechahang pagdududa sa kanyang kakayahan. Sino ka para questionin ang diagnosis ko? Inis na tanong niya. Sinusuri ko pa ang pasyente. Ngunit nanatiling kalmado si Nora. Huwag kang sumigaw. Madalas, napagkakamalang appendicitis ang ectopic pregnancy. Pakinggan mo lang ako. I-double check natin para hindi natin mapahamak ang pasyente. Huminga ng malalim si Raymond. Pagkatapos ay sumigaw siya. Allison! Lumapit ang head nurse na medyo nagulat. Nagawa na ba ang test ng pasyente? Opo, Doc. Ibinigay niya ang mga papeles. Nasa akin na po. Habang inaabot niya ang resulta, tahimik na nakatingin si Nora. At doon, magsisimula ang isang pangyayaring magbabago sa buhay ni Raymond. Maingat na sinuri ni Raymond ang mga resulta ng pagsusuri ng pasyente. Habang binabasa niya ang mga papeles, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Dahan-dahan siyang napatingin kay Nora. May halong pagkabigla at pagtataka sa kanyang mga mata. Sa wakas, napabuntong hininga siya. Kailangan niyang aminin ang katotohanan. Tama ang nurse. Hindi appendicitis ang sakit ng pasyente. Ito ay ectopic pregnancy. Napatingin muli si Raymond kay Nora. Paano mo nahulaan yun? Ngunit nanatiling kalmado ang nurse. Para bang wala lang ang nangyari. Doc, mamaya ko na ipapaliwanag. Tumingin siya sa pasyente. Nagsasayang tayo ng oras? Agad nilang inihanda ang babae para sa operasyon. At makalipas ang ilang oras, naging matagumpay iyon. Nailigtas ang buhay ng pasyente. Ngunit kahit tapos na ang lahat, hindi pa rin mawala sa isip ni Raymond ang nangyari. Hindi niya matanggap na isang nurse lamang ang nakapansin sa diagnosis. Habang siya, isang batikang surgeon ay muntik ng magkamali. Napabuntong hininga si Raymond. Marahil ay sobrang pagod lang siya. Noong nakaraang araw kasi, 2 mahabang operasyon ang kanyang ginawa. Parehong komplikado, parehong tumagal ng maraming oras. At sa halip na magpahinga, nag-volunteer pa siyang pumasok sa duty para palitan ng isang kasamahan na ang asawa ay nasa maternity ward. Ngunit kahit pagod na siya, alam niyang hindi yon sapat na dahilan para magkamali ang isang doktor. Nagpalit ng damit si Raymond. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa nurse station. Gusto niyang makausap si Nora. Ngunit pagdating niya doon, wala ang dalaga. Naglakad siya sa mahabang koridor ng ward. At doon, may narinig siyang pamilyar na boses. Si Nora. Huminto siya at tahimik na nakinig. Huwag po kayong mag-alala. Napakahusay na surgeon ni Dr. Raymond. Mahinahong sabi ni Nora. Gagawin niya ang lahat para maging maayos ang operasyon ninyo. Napasilip si Raymond sa loob ng silid.
May kausap si Nora na isang babaeng pasyente na nakakonfine. Mukhang kinakabahan ito sa nalalapit na operasyon. Lumapit si Nora sa pasyente. "Hayaan niyo po, tutulungan ko kayong makatulog." Pinahiga niya ito sa tagiliran. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinaplos ang ibabang bahagi ng likod ng babae. Tahimik na pinanood ni Raymond ang eksena mula sa may pintuan. Lumipas ang ilang minuto, unti-unting huminahon ng pasyente, hanggang sa tuluyan itong makatulog. Biglang napatingin si Nora sa pintuan. Nakita niya si Raymond na nakamasid. Ngunit hindi siya nagulat, hindi rin siya nagpanik. Patuloy lang siyang naghaplos sa likod ng pasyente hanggang sa masigurong mahimbing na itong natutulog. Pagkatapos ay tahimik siyang lumabas ng silid. Nakatayo pa rin si Raymond sa labas. Nakatitig sa kanya ang dalaga. "Sabihin mo nga sa akin, anong ginagawa mo kanina?" Seryoso niyang tanong. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Nora. "Tinutulungan ko lang siyang makatulog. May matinding sakit siya sa bahaging yon. Sa kasamaang palad, hindi masyadong umeepekto ang gamot. Bukas pang operasyon niya." Napatingin si Raymond sa kanya. Nagulat siya sa kalmadong paraan ng pagsagot ng nurse. Para bang hindi ito kailanman nagagalit. Ni hindi man lang tumataas ang boses. May kakaibang lambing sa boses ni Nora. Isang boses na parang nakakapagpagaan ng pagod. Bigla niyang naramdaman na parang unti-unting nawawala ang pagod niya. Ngumiti ng bahagya si Nora. "Doc, kailangan niyo po ng pahinga. Gusto niyo ba ng tsaa? Gagawa ko ng masarap na herbal tea. Habang umiinom kayo, ipapaliwanag ko kung paano ko nalalaman ang sakit ng mga pasyente." Napaisip sandali si Raymond. Pagkatapos ay tumango. Sige." Naglakad silang dalawa sa koridor. Pumasok sila sa resident room. Umupo si Raymond sa isang upuan habang pinagmamasdan si Nora na naghahanda ng tsaa. Kumuha ito ng maliit na lalagyan ng mga tuyong dahon ng halaman. Inilagay sa tasa at binuhusan ng mainit na tubig. Makalipas ang ilang sandali, inilapag niya ang tasa sa mesa. Humigop ng hangin si Raymond. Napansin niya ang kakaibang mabangong aroma ng tsaa. "Anong klaseng tsaa to? Hindi pa ako nakakatikim ng ganito." Ngumiti si Nora. "Herbal tea po. Nakakapagpakalma ito at nakakatanggal ng pagod." Tinulak niya ng bahagya ang tasa papunta kay Raymond. "Inumin ninyo, gagaan ang pakiramdam niyo. Pero mas mabuti kung makakatulog din kayo." Salamat." Humigop siya ng tsaa. Tama si Nora. Parang may kakaibang init na kumalat sa kanyang katawan. Unti-unting nawala ang pagod niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Nora. "Ngayon, sabihin mo sa akin, paano mo nalaman ang tungkol sa ectopic pregnancy?" Saglit na natahimik ang nurse. Pagkatapos ay nagsalita. "May kakayahan ako mula pa nung bata ako. Noon hindi ko pa naiintindihan kung paano gamitin yon at hindi ko rin alam na kakaiba pala yon." Napayuko si Nora. "Pero natutunan ko rin kalaunan." Sandaling tumahimik ang dalaga. Lalong humina ang kanyang boses. Sa kasamang palad, huli na. Napansin ni Raymond ang pagluha sa mga mata ni Nora. Bigla niyang naintindihan. May nangyari, may nawala. "Nawalan ka ba ng mahal mo sa buhay?" Saglit na natahimik ang dalaga. Pagkatapos ay mahina nitong sinabi. "Lahat sila." Napakunot ang noo ni Raymond. "Anong ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Nora. "Namatay ang tatay ko nang bagong silang pa lang ako. Naaksidente siya sa sasakyan. Ako at ang mama ko ay lumaki kasamang lola ko." Sandali siyang tumigil. "Pero namatay ang mama ko sa cancer. Late na nang matuklasan ng sakit niya." Napayuko si Nora. 15 taong gulang pa lang ako noon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagkukwento. "Pagkaraan ng ilang linggo, namatay din ang lola ko. May malubha siyang sakit sa puso. Pero huli na rin ang malaman." Tumingin siya kay Raymond. "Nakatira kasi kami sa probinsya. Mahigit 50 kilometro ang layo ng pinakamalapit na maayos na ospital. Hindi ka basta makakapunta doon tuwing may sakit ka. Kaya karamihan sa mga tao sa amin, sariling lunas lang ang ginagawa.
Bahagya siyang napangiti. Ang lola ko ay isang herbalist. Marami siyang itinuro sa akin tungkol sa mga halamang gamot. Saglit siyang tumingin sa sahig. Pero tulad ng madalas mangyari, hindi niya napansin ang sarili niyang sakit. Tahimik ang silid. Habang nakikinig si Raymond, punong-puno ng emosyon ang kanyang puso. Habag, paghanga at lungkot. Hindi niya maisip kung paano nakayanan ng isang batang babae ang ganitong klaseng sakit sa buhay. Bigla niyang naramdaman ang matinding pagnanais na yakapin ang dalaga. Naprotektahan ito mula sa lahat ng problema sa mundo. Napakatatag mo, Nora. Hindi lahat ng tao ay kayang pagdaanan ng ganyang hirap. Napangiti ng bahagya si Nora. Paano ka napunta sa lungsod? Pumunta ako dito para mag-aral ng nursing. Wala akong sapat na pera para makapasok sa university. Pero gusto kong tumulong sa mga tao, kaya nagpasya ako na maging isang nurse. Tumango si Raymond. Tamang desisyon mo. Mahalagang propesyon ng medisina. Nagliligtas tayo ng buhay. Saglit siyang tumingin sa babae. Nakakapag-diagnose ka lang ba? O kaya mo ring gamutin? Sumagot si Nora. Kaya kong bawasan ang sakit ng pasyente at minsan napapakalma ko ang katawan nila. Pero marami pa akong kailangang matutunan. Hindi ko pa lubusang naiintindihan ang kakayahan ko. Bigla siyang tumigil sa pagsasalita. Pagkatapos ay tumingin siya kay Raymond. Pasensya na po kung nakialam ako kanina. Tama ang ginawa ninyo, nailigtas niyo ang buhay ng pasyente. Yun naman ang pinakamahalaga para sa isang doktor. Saglit siyang tumigil. Pero pakiramdam ko kanina, galit kayo sa akin. Mahinahon pa rin ang boses niya. Ayokong magkaroon kayo ng masamang loob sa akin kasi ang galit at puot sumisira sa katawan ng tao. Nagdudulot yon ng iba't ibang sakit. Napangiti si Raymond ng bahagya. Ayaw niyang masaktan ng mabait na dalaga. Kaya nagsinungaling siya ng kaunti. Hindi ako galit. Huwag kang mag-alala. Ngunit sa totoo lang, kanina lang talagang nagalit siya kay Nora. Pagkatapos ng usapan nila tungkol sa kakayahan ni Nora, nagpatuloy pa ang kanilang kwentuhan. Hindi na tungkol sa mga sakit o pasyente, kung hindi ay tungkol sa simpleng bagay sa buhay. Nagtatanong si Raymond, sumasagot naman si Nora. Napag-uusapan nila ang kanilang mga paboritong pagkain, mga pelikulang gusto nilang panoorin, mga librong tumatatak sa kanilang puso, at kung ano ang mga pangarap nila sa buhay. Habang nakikinig si Raymond sa dalaga, napapansin niyang may kakaiba. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, masarap palang makipag-usap sa isang babae. Hindi tungkol sa relasyon, hindi tungkol sa romansa, kundi tungkol lamang sa buhay. Unti-unti, para bang nahipnotismo siya ng presensya ni Nora. Hindi niya na maalis ang tingin sa dalaga. Hindi niya namalayan kung gaano kabilis na lumipas ang oras. Hanggang sa sumilip na ang liwanag ng umaga sa bintana ng ospital. Tapos na ang kanilang duty. At ang mas nakapagtataka, hindi na nararamdaman ni Raymond ang pagod na kanina ay halos bumagsak na siya sa antok. Ngumiti siya. Nora, maraming salamat sa tsaa. Talagang hindi na ako pagod. Pakiramdam ko ay kaya ko pang mag-duty ulit. Napangiti si Nora. Hindi po tama yun, Doc. Mahinahon ang boses niya. Kailangan nyo ng 6 hanggang 8 oras na tulog. Mamaya mawawala rin ang epekto ng tsaa. Baka bigla na lang kayong makatulog habang naglalakad. Napangiti si Raymond. Sige, uuwi ako. Salamat sa pag-alaga. At sa masarap na tsaa. At sa magandang usapan. Tumayo na siya upang magpalit ng damit. Ngunit bago siya tuluyang lumabas ng silid, bigla siyang napahinto. Lumingon siya kay Nora. Saan ka ba nakatira? Wala ka bang kamag-anak dito sa lungsod? Sandaling natahimik ang dalaga. Pagkatapos ay sumagot. Hindi lang po ako walang kamag-anak dito. Wala po talaga akong kahit sino. Mahinahon niyang sinabi yon. Kahit isang kaibigan, wala po. Napatingin sa kanya si Raymond. Nagrerenta lang ako ng maliit na kwarto sa apartment ng isang matandang babae. Sinabi niya ang address. Napaisip si Raymond. Batay sa layo ng lugar, aabutin mahigit ng 1 oras ang biyahe pauwi ni Nora. Agad siyang nagdesisyon. Sige,
I-turn over mo muna ang duty mo. Hihintayin kita. Sabay na tayong uuwi. Nagulat si Nora. Parang gusto niyang tumanggi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, itinaas ni Raymond ang kanyang kamay. Huwag ka nang kumontra. Magmadali tayo. Baka makatulog pa ako habang nagmamaneho. Napangiti na lang ang nurse. Makalipas ang ilang minuto, lumabas silang dalawa ng ospital. Sumakay sila sa kotse ni Raymond. Habang nagmamaneho siya papunta sa apartment ni Nora, hindi tumigil ang kanilang kwentuhan. Napag-usapan nila ang pagluluto, ang mga lumang pelikula, ang mga nobelang gusto nilang basahin. At doon nagulat si Raymond. Ang simpleng probinsya ng nurse na ito ay halos kapareho niya ng panlasa at pananaw sa buhay. Pareho silang mahilig sa parehong klase ng libro. Pareho rin ang gusto nilang genre ng pelikula. Pareho silang naniniwala sa parehong mga prinsipyo. Parang matagal na silang magkakilala. Pagdating nila sa apartment, bumaba si Nora sa kotse. Huminto siya sandali. Maraming salamat po, Doc. Ngumiti si Raymond. Pinanood niya ang dalaga habang naglalakad papasok sa building. At habang nakaupo siya sa loob ng kotse, biglang may malinaw na realization na sumagi sa isip niya. Nahulog siya. Nahulog siya sa pag-ibig. Isang pakiramdam na hindi niya kailanman naranasan dati. Para siyang hinila ni Nora na parang malakas na magnet. Gusto niyang makausap ito ng walang katapusan. Gusto niyang umupo lang sa tabi nito at pagmasdan ang kanyang mga mata. At higit sa lahat, gusto niyang protektahan si Nora sa anumang kapahamakan. Masaya siyang umuwi ng bahay. Punong-puno ng kakaibang saya ang kanyang puso. Pagdating niya sa bahay, naroon ang kanyang ama. Kakauwi lang nito mula sa isang medical conference sa Italy. Nang makita niya si Raymond, agad nitong napansin ang kakaiba sa anak. Anak, kamusta? Tanong ni Dr. Andrew. May nangyari ba? Ngumiti si Raymond. Hi Dad, ayos lang ako. Actually, masaya ako. Tiningnan siya ng ama. In love ka ba? Diretsong tanong yon. Walang galit, walang paninisi. Tahimik si Raymond, ngunit ngumiti siya. Mukhang panahon na rin siguro na isipin mo ang tungkol sa pamilya. Magaling. Congratulations, anak. Halos mapatalon sa tuwa si Raymond. Kinabahan siya kanina. Akala niya'y uulitin ng kanyang ama ang nangyari noon. Pero hindi. Hindi ito tumutol. Salamat, Dad. Ngumiti siya. Napakabait niyang babae. Para siyang hindi pangkaraniwan. Naalala niya ang mukha ni Nora. Napangiti rin si Andrew. Mabuti naman. Talagang tinamaan ka. Nakikita ko sa mukha mo, anak. Magpahinga ka muna. Pagkatapos, ikwento mo sa akin ang tungkol sa yung pag-ibig na yan. Ngumiti siya at pumasok sa kanyang opisina. Samantalang si Raymond naman ay nagtungo sa banyo. Pagkatapos ay humiga siya sa kama. Mabilis na nakatulog nang may ngiti sa labi. Nagising siya bandang gabi. Tumunog ang kanyang cellphone. Ang tumatawag ay ang kanyang childhood friend na si Bill. Hello? Sagot ni Raymond. Oh, Raymond! Masigla ang boses ng kaibigan. Natutulog ka ba? Oo. Kagigising ko lang. Ay, sorry. Tumawag ka na lang kapag free ka. Hindi, okay lang. Ano bang meron? Tumawa si Bill. Grabe ka naman. Birthday ko sa Sabado. Nalala mo ba? Napaupo si Raymond. Oo, pasensya na. Nakalimutan ko. Oo, pupunta ako. Sagot ni Raymond. Napangiti naman si Bill. Ayos lang. Alam ko naman na busy ka. Saglit na natahimik si Raymond. Pagkatapos ay nagtanong. Pwede ba akong magsama ng isang tao? Nabigla si Bill. Sandali, tama bang narinig ko? May isasama kang babae? Tumawa si Raymond. Pinayagan na ba ng tatay mo? Hindi pa niya nakikilala. Pero alam niya may girlfriend ako. At wala siyang problema doon. Nagulat si Bill. Sino ba siya? Ngumiti si Raymond. Kapag nakita mo siya, may intindihan mo. Saan mo nakilala? Bagong nurse sa surgery department. Kahapon lang kami nagkakilala. Sandaling natahimik si Bill. Sigurado ka bang gusto ka rin niya? Ang mga babae ngayon, mahirap ng pakisamahan. Umiling si Raymond. Hindi naman siya ganun.
Probinsyana siya, simple lang, mabait. Sandaling napaisip si Bill. Probinsyana? Sigurado ka bang magugustuhan siya ng tatay mo? Napakunot ang noo ni Raymond. Bakit naman hindi? Importante ay mabuting tao siya. Hindi naman kami royal family. Tsaka galing din sa probinsyang mama ko. Tumawa si Bill. Sana nga. Kita tayo sa Sabado. Restaurant sa bandang 8:00. Sige. Nagpaalam na sila sa isa't isa. Ngunit matapos ibaba ni Raymond ang cellphone, may isang duda na pumasok sa kanyang isip. Paano kung tama si Bill? Paano kung hindi magustuhan ng kanyang ama si Nora dahil galing ito sa probinsya? Napailing siya. Hindi. Hindi maaaring mangyari yon. Ang mahalaga sa kanyang ama ay ang kaligayahan niya. Isa na siyang ganap na surgeon ngayon. Hindi na siya ang batang pinipigilan noon. Ngumiti siya. Sa isip niya, magugustuhan ng kanyang ama si Nora. Pagkatapos ng tawag ni Bill, pumasok si Raymond sa sala ng kanilang bahay. Naroon ang kanyang ama. Nakaupo sa mesa habang nagbabasa ng ilang dokumento mula sa ospital. Balak sana ni Raymond na ikwento na ang tungkol kay Nora. Ngunit bigla siyang nagbago ng isip. Hindi pa naman niya alam kung may nararamdaman din ba ang dalaga para sa kanya. Kaya minabuti niyang ipagpaliban muna ang usapan tungkol sa kanyang posibleng magiging girlfriend. Tahimik siyang umupo sa sofa. Napansin agad yon ng kanyang ama. Ngumiti ito. Magandang tulog mo? Tanong ni Andrew. Tumango si Raymond. Ngayon, sabihin mo sa akin, anong klaseng babae ang nakaagaw ng puso ng aking anak? Nakangisi na tanong ni Andrew. Napangiti rin sa Raymond, ngunit bahagyang nag-atubili. Dad, parang maaga pa para pag-usapan yon. Hindi pa naman niya ako sinasagot, kaya wala pa talagang dapat na pag-usapan. Saglit siyang tumigil. Pero pangako, kapag nagkaroon kami ng unang date, ipapakilala ko siya sa'yo. Tumango ang doktor. Sige, hihintayin ko. Pagkatapos ay napaisip ito. Anak ba siya ng isa sa mga kakilala ko? Napakunot ang noo ni Raymond. Hindi. Bakit niyo naisip yun? Sumandal ang kanyang ama sa upuan. Kasi ang magiging asawa mo, dapat ay karapat-dapat sa ating pamilya. Tumigil ito sandali. At galing sa maayos na pamilya. Tahimik si Raymond. Para bang tumigil ang mundo niya sa sandaling yon. Naalala niya ang sinabi ni Bill. Tama kaya ang kaibigan ko? Hindi kaya magugustuhan ng ama ko si Nora? Tanong ni Raymond sa isip. Upang hindi na siya lamunin ng pag-aalinlangan, nagpa siya si Raymond na magtanong ng direkta. Dad, sabihin niyo nga po sa akin ng tapat. Mahalaga po ba sa inyo ang kaligayahan ko? Agad sumagot ang ama. Syempre naman anak, yun ang pinakamahalagang bagay para sa akin. Ngunit sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. Pero ang babaeng pipiliin mo, dapat ay bagay sa'yo. Napabuntong hininga si Raymond. Ngunit sa pagkakataong yon ay gumaan ang loob niya. Sa isip niya, bagay na bagay si Nora sa kanya. Nasa larangan din ito ng medisina. Mabait, may pinag-aralan, kahit galing sa probinsya, maayos ang pagpapalaki sa kanya. At higit sa lahat, may kakaibang talentong medikal ang dalaga. Unti-unting nawala ang pag-aalinlangan sa kanyang isip. Sigurado siyang hindi tututol ang kanyang ama. Kinabukasan, mas maaga kaysa karaniwan na dumating si Raymond sa klinik. Habang papunta siya roon, dumaan siya sa isang maliit na pastry shop. May nakita siyang isang kahon ng mga paboritong pastry. Bigla niyang naisip si Nora. Hindi siya sigurado kung mahilig ba ito sa matatamis. Ngunit may pakiramdam siyang magugustuhan ito ng dalaga. Kaya bumili siya ng isang kahon. Pagdating niya sa klinik, dumiretso siya sa nurse's station. Ngunit pagpasok niya roon, iisang tao lamang ang naroon. Ang head nurse na si Allison. Magandang umaga po, Dr. Raymond. Ngumiti ito. Maaga kayo ngayon. Magandang umaga. Tumingin siya sa paligid. Hindi pa ba dumarating ang bagong nurse? Biglang kinabahan si Allison. Akala niya ay galit pa rin ang doktor dahil sa nangyari kahapon. Agad siyang nagsalita upang ipagtanggol si Nora.
Doc, pakiusap. Huwag po kayong magalit kay Nora. Wala naman po siyang masamang intensyon. Nagulat si Raymond. Magalit? Pinagsabihan ko na po siya tungkol sa panghihimasok niya kahapon. Napakunot ang noo ni Raymond. Pinagsabihan mo siya? Bakit? Medyo nag-alangan si Allison. Kasi po, hindi naman dapat nakikialam ang nurse sa diagnosis ng doktor. Biglang tumigas ang boses ni Raymond. Seryoso ka ba? Nagulat ang head nurse. Halos mamatay ang pasyente at si Nora ang nakapansin ng problema. At ang ginawa mo, pinagsabihan mo siya? Hindi makapaniwala si Allison. Dapat nga binigyan mo siya ng bonus, hindi ng reprimand. Namula sa hiya ang head nurse. Akala ko po kasi mali ang ginawa niya. Umiling si Raymond. Allison, tandaan mo, ang pinakamahalagang tungkulin natin dito ay maiwasan ang pagkakamali at iligtas ang buhay ng pasyente. Kung may napansing mali ang nurse, dapat niya yung sabihin. Saglit siyang tumigil. Nasa na si Nora? Napabuntong hininga si Allison. May sakit ho siya. Hindi siya papasok ngayon. Lalo pang nahiya si Allison. Ngayon niya naisip na baka lalo niyang napahamak ang dalaga dahil sa pagsaway niya rito. Napaisip si Raymond. Anong oras ang operasyon ko ngayon? Bandang tanghali po. Tumango si Raymond. Sige. May pupuntahan lang ako sandali. Babalik ako bago ang operasyon. Sabihin mo kay Kelly na ihanda ang pasyente sa tamang oras. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis. Habang nagmamaneho palabas ng parking ng klinik, may naalala siya. Hindi niya alam ang numero ng apartment ni Nora. Saglit niyang naisip na tawagan si Allison. Ngunit nagbago ang isip niya. Baka magdulot lang yon ng chismis sa klinik. Kaya naisip niyang alamin na lang niya mismo sa lugar. Pagdating niya sa tamang address, bumaba siya sa kotse. Tahimik ang kalsada, wala masyadong tao. Pumasok siya sa apartment building at nagsimulang umakyat sa 2 palapag. Sa hagdan ay may nakasalubong siya na isang babae na mga 50 taong gulang na. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Nilapitan niya ito. Magandang umaga po. Pwede po ba kayong tanungin? Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Parang sinusuri kung mapagkakatiwalaan ba siya. May isang nurse na umuupa ng kwarto dito, sabi ni Raymond. Pwede po bang sabihin niyo kung saang apartment siya nakatira? Hindi agad sumagot ang babae. Bagkos ay nagtanong muna ito. Sasabihin ko. Pero sabihin mo muna kung bakit mo hinahanap. Ngumiti si Raymond. Kasamahan ko po siya sa trabaho. Bagong empleyado namin. May sakit daw po kasi siya. Kaya gusto ko lang pong tingnan kung kailangan niya ng tulong. Nagulat ang babae. Magandang marinig na may mga gentleman pa pala ngayon. Ngumiti ito. Ang hinahanap mo ay si Nora, tama ba? Tumango si Raymond. Nasa apartment 12 siya. Sandali siyang tumigil. May mataas na lagnat. Tulog siya ngayon. Pagkatapos ay sinabi nito, ako nang magbubukas ng pinto para hindi na siya bumangon sa kalagayan niya. Doon na pagtanto ni Raymond. Ang babaeng kausap niya ay ang landlady ng apartment. Ngumiti siya ng taus-puso. Maraming salamat po. Umakyat silang dalawa sa 3 palapag. Pagpasok nila sa apartment, pinahubad muna ng landlady ang sapatos ni Raymond. Pagkatapos ay sinabi nito, maghintay ka muna dito. Gigisingin ko lang si Nora. Tahimik na naghintay si Raymond. Habang tumitibok ng mabilis ang kanyang puso dahil ilang sandali na lang, makikita niya na ulit ang babaeng nagpagulo sa kanyang mundo. Nakatayo si Raymond sa may hallway ng apartment. Tahimik na naghihintay, may bahagyang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya kinakabahan ng ganito. Marahil dahil ilang sandali na lang, makikita na naman niya si Nora. Mula sa loob ng kwarto, narinig niyang nagtanong ang dalaga kung sino ang dumating. At maya-maya, narinig niya ang boses ng landlady. Hindi ko alam, Nora. Ikaw ang mas nakakakilala sa kanya. Bahagya itong natawa. Pero mukhang mabuting lalaki. At gwapo pa. Bihira ng ganyang klaseng lalaki sa panahon ngayon. Maniwala ka sa akin. Magaling akong humusga ng tao.
Napangiti si Raymond sa narinig. Ilang segundo pa ay bumukas na ang pinto. Naroon si Nora. Pagkakita niya sa dalaga, agad niyang napansin na hindi maganda ang kalagayan nito. Maputlang mukha, gulo ang buhok at may mumunting pawis sa noo. Halatang may lagnat pa rin ito, ngunit kahit ganoon, hindi pa rin nawala ang taglay nitong kagandahan at kakaibang lambing. Sa mata ni Raymond, ganoon pa rin si Nora. Mahina man ang katawan pero kaakit-akit pa rin sa paningin. Nagulat si Nora nang makita siya. Dr. Raymond, ano pong ginagawa niyo rito? Ngumiti siya. Hello, naisip kong tingnan ka. Hindi ka kasi pumasok sa trabaho ngayon. Mahinang ngumiti si Nora. Binibisita niyo po ba lahat ng nurse kapag may sakit sila? Napangiti si Raymond at bahagyang nahiya. Yung pinakamagaling at pinakamahusay lang. Sandali siyang tumigil. At syempre yung pinaka-charming. Napansin niyang biglang namula ang pisngi ni Nora. Doon niya naisip, masaya ito na dumating siya. Iniabot niya ang dala niyang kahon ng pastries. Sakto namang marahang lumabas ng apartment ang landlady upang bigyan sila ng kaunting privacy. Mahinang nagsalita si Nora. Dr. Raymond, sa kusina na lang po kayo. Magtsatsa po tayo. Ngunit halos hindi na ito makatayo ng maayos. Napansin yun agad ni Raymond. Nora, ano ka ba? Bumalik agad sa higaan. Ako nang gagawa ng tsaa. At dadalhin ko na lang sa'yo. Bahagyang tumutol ang dalaga. Nahihiya naman ako. Huwag ka nang makulit. Ngumiti siya. Humiga ka na. Ako nang bahala sa lahat. Pumasok si Raymond sa kusina. Mabilis niyang inihanda ang tsaa para kay Nora. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang plato, nilagyan ng pastry at dinala yon sa silid ng dalaga. Iniabot niya ito kay Nora. Salamat po, umiling si Raymond. Kumain na ako ng marami kanina. Ibahagi mo na lang sa landlady mamaya yung matitira. Ngunit umiling si Nora. Hindi ko kayang kumain ngayon. Agad siyang nabahala. Anong masakit sa'yo? Titingnan kita. Sa sinabi niyang yon, lalo pang namula si Nora. Mariin itong umiling. Hindi na po, ordinaryong sipon at lagnat lang to. Mawawala rin ito sa loob ng 2 araw. Bibili lang ang landlady ng kailangan ko. Gagawa ako ng halamang iinumin. Sigurado ako bukas ng gabi ay okay na ako. Napatingin si Raymond sa kanya. Nahihiya ka ba sa akin? Bahagyaring nahiya si Raymond sa sariling tanong. Ngunit derechahang tumingin si Nora sa kanya at tapat na sumagot. Oo, natahimik si Raymond. Pagkatapos ay mahinang nagpatuloy si Nora. Kung kayo may sakit at gusto kitang tingnan sa ganyang kalagayan, magugustuhan niyo ba? Napaisip si Raymond at sa huli ay ngumiti na lang siya. Hindi rin siguro. Humanga siya sa katapatan ng dalaga. Sa lungsod, bihira na siyang makatagpo ng taong ganyan katapat at kasimple. Umupo siya malapit sa kama. May kailangan ka ba? Sabihin mo lang at bibilhin ko. Umiling si Nora. Wala na. Nasa akin ang lahat ng kailangan ko. Sigurado ka? Talagang gagaling ka sa loob ng 2 araw? Oo, may alam akong subok na paraan. Tahimik na tumango si Raymond. Pagkatapos ay nagsalita siya muli. Hindi naman sa wala nang magtatrabaho sa klinik. Napatingin sa kanya si Nora. Ang totoo, bahagya siyang napahinto. Sa lahat ng pinagdaanan niya, mga exam, thesis defense, residency. Pakiramdam niya ay mas madali pang harapin ang lahat ng yon kaysa sa gagawin niyang tanong ngayon. Gusto sana kitang yayain sa Sabado. Mas lalo siyang kinabahan. Birthday kasi ng best friend ko. Andon siya kasamang girlfriend niya. Gusto ko sanang sumama ka. Sandali siyang tumigil. Kasama ako. Sa ilang segundong katahimikan ni Nora, pakiramdam ni Raymond ay parang ilang oras ang lumipas. Kinabahan siya. Baka tumanggi ito, baka sabihin itong masyado pang maaga. Ngunit sa wakas, nagsalita ang dalaga. Dr. Raymond, sigurado po ba kayo sa imbitasyon ninyo? Napangiti si Raymond. Oo naman. Ano namang masama ron? Bahagyang napayuko si Nora. Hindi pa naman tayo halos magkakilala. Tapos iniimbitahan niyo na ako sa isang pagtitipon kasama ang kaibigan ninyo.
Napangiti si Raymond. Martes pa lang naman. Mahaba pa ang panahon bago dumating ang Sabado. Bahagya siyang yumuko palapit dito. At saka tigilan na natin ang sobrang formal na tawagan. Ang weird pakinggan. Halos magkaedad lang naman tayo. Ngumiti si Nora. Ilang taon ka na ba? 30. Ikaw? 28. Tumawa si Raymond. O diba? Halos magkaedad lang. Napatawa si Nora. At sa malinaw at banayad nitong tawa, parang natunaw ang puso ni Raymond. Paanong sa loob lamang ng 2 araw, nagawa ng babaeng ito na pukawin sa kanya ang mga damdaming hindi niya kailanman naramdaman noon. Napapalibutan sa Raymond ng maraming babae sa loob ng mahabang panahon. May iba't ibang edad, iba't ibang itsura, iba't ibang pinag-aralan, iba't ibang ugali. Ngunit wala ni isa man sa kanila ang nakapagparamdam sa kanya ng ganito. Ganito kalinis, ganito kalalim, ganito katotoo. Umupo siya sa tabi ni Nora. Marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Napakaganda mo. Wala pa akong nakikilalang katulad mo. Lalo namang namula si Nora. Ordinaryo lang naman ako. Well, halos ordinaryo. Sa tingin ko, iba lang talagang tingin mo sa akin. Ngunit sa totoo lang, masaya si Nora sa narinig. Mula pa nung unang araw niya sa trabaho, napansin na niya si Raymond. Nung una niya itong makitang naglalakad sa koridor ng ward, may sinabi agad sa kanya si Nurse Kelly. Ayan ang John Lloyd ng ospital natin. Napatingin noon si Nora kay Raymond at aminado siyang gwapo nga ito. Gwapo, 'di ba? Kaso malas. Wala raw babaeng makapagpabagsak dyan. Baka hindi pa lang niya nakikilalang taong para sa kanya. Nagkibit balikat si Kelly. Ewan ko, maski anak ng mayor na operahan dito, paulit-ulit na bumalik matapos ma-discharge para lindiin siya. Pero wala pa rin nangyari. Napangiti noon si Nora. Ngunit biglang may naisip si Kelly. Sandali, baka naman isa siya sa, alam mo na, agad kumontra si Nora. Huwag kang gumawa ng kwento. Hindi siya ganon. Kung tinatanggihan niyang babae, ibig sabihin lang noon, hindi yun ang tamang tao para sa kanya. Tumawa si Kelly. Ewan ko sa'yo, ang daming chismis tungkol sa love life niya. Excited akong makita kung sino talagang pipiliin niya. At ngayon, habang hawak ni Raymond ang kanyang kamay at nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata, parang nakalimutan ni Nora ang gusot niyang buhok, ang maputla niyang mukha, at ang pagiging hindi maayos ng kanyang itsura. Dahil sa sandaling yon, ang tingin ng isang lalaking humahanga sa kanya ay mas mahalaga pa kaysa sa salamin. Naputol ang kanyang pag-iisip nang muling magsalita si Raymond. Nora, may operasyon ako mamaya. Duty ako bukas. Pero bibisitahin kita sa gabi. Kahit 1 oras lang. Pwede ba? Ngumiti si Nora. Pwede. Matutuwa ako. Mas lalo pang gumaan ang pakiramdam ni Raymond. May gusto ka ba? Huwag ka mahiya. May ipapabili ka ba? Lalong namula si Nora. Chocolates? Dark chocolates? Bahagya siyang natawa sa hiya. Mahilig kasi ako doon. Agad tumango si Raymond. Walang problema. Dadalhan kita. Pagkatapos ay yumuko siya ng bahagya at hinalikan ang pisngi ni Nora. Sakto namang bumukas ang front door. Dumating na ang landlady. Tumayo si Raymond. Babalik ako mamayang gabi. Kinindatan niya ang dalaga. Ngumiti si Nora. Hihintayin kita. Pakiramdam ni Raymond ay nakalutang siya sa ulap habang pabalik sa klinik. Punong-puno siya ng saya, parang kay gaan ng buong mundo. Sa isip niya, iisa lang ang umiikot na katotohanan. Gusto rin siya ni Nora. Maaring hindi pa kasing lalim ng nararamdaman niya para rito. Pero mayroon siyang pag-asa. At sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang mawala yon sa kanya. Malapit na sa entrance ng clinic si Raymond nang mapansin niya ang isang pamilyar na tao. Nakatayo roon ang kanyang ama na si Andrew. May kausap ito na isang deputy mayor ng lungsod. Nang makita ng doktor ang kotse ng anak, agad nitong tinapos ang pag-uusap. Pasensya na, kailangan ko nang umalis, sabi ni Andrew.
Pagkatapos ay mabilis itong naglakad papunta kay Raymond. Pagkababa pa lamang ng binata sa sasakyan, agad siyang tinanong ng ama. Saan ka nang galing? Nagulat si Raymond sa tono ng boses nito. Anong ibig niyo pong sabihin? Bakit wala ka sa trabaho? Napakunot ang noon ni Raymond. Dad, anong problema? Bakit parang tinatrato niyo ako na parang bata? May personal lang akong inayos. May operasyon pa ako mamaya. Wala namang urgent ngayon. Hindi ba ako pwedeng umalis sandali? Biglang tumigas ang mukha ng doktor. Hindi ka pwedeng basta umalis. Nasa kalagitnaan tayo ng araw. Napailing si Raymond. Talaga? Kapag kayo nagtatrabaho ng 12 oras, wala naman akong sinasabi. Hindi inaasahan ni Andrew ang sagot na yon. Lalong hindi niya inaasahan na tatayo laban sa kanya ang sariling anak. Paano ka nangahas na kausapin ako ng ganyan? Galit na tanong ni Andrew. Ngunit hindi na umatras si Raymond. Kasi tinatrato niyo akong parang estudyante. Nakakalimutan niyo yata na isa na akong ganap na lalaki. At kaya ko nang gumawa ng sarili kong desisyon. Sumimangot ang ama niya. Hindi ko alam kung sinong babae ang nakaka-impluwensya sa'yo ngayon. Pero malinaw na masamang impluwensya niya. Napangiti ng bahagya si Raymond. Sa kabaliktaran, Dad, napakaganda ng impluwensya niya. Kayo ang umaatake sa akin ng walang dahilan. Kaya natural lang na ipagtatanggol ko ang sarili ko. Tahimik na tumingin ang ama sa kanya. Pagkatapos ay malamig na sinabi. Pumasok ka na sa trabaho. May mga pasyente kang naghihintay. Habang naglalakad si Raymond papasok ng klinik, naramdaman niya ang bigat ng tingin ng kanyang ama. Halatang hindi ito natuwa sa kanilang usapan. Ngunit sa kabila nito, pakiramdam ni Raymond ay tama ang ginawa niya. Sa loob ng maraming taon, palagi na lang siyang sumusunod sa kagustuhan ng kanyang ama. Ngunit ngayon, natupad na niya ang lahat ng inaasahan sa kanya. Isa na siyang mahusay na surgeon. Panahon na siguro para habulin naman niya ang sarili niyang kaligayahan. Kinagabihan, tulad ng kanyang ipinangako, pumunta si Raymond sa apartment ni Nora. Mas maganda na ang kalagayan ng dalaga. Mas maliwanag ang mukha nito. Mas maayos ang itsura. Ngunit ang ikinatuwa ni Nora ay ang dala ni Raymond. Isang malaking bag ng dark chocolates. Halos 1 kilo. Ang dami naman nito. Halatang nagulat si Nora. Parang aabutin to ng ilang buwan. Napangiti si Raymond. Pwede mo namang ibahagi sa landlady mo ang iba. Umupo sila at nag-usap. Kumusta ng pakiramdam mo? Tanong ni Raymond. Mas mabuti na. So, sasama ka ba sa akin sa Sabado? Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Nag-alangan si Nora. Sasama ako. Napangiti ng maluwag si Raymond. Talaga? Oo. Susunduin kita ng 8:00. Masaya ako na sasama ka. Halos 2 oras silang nagkwentuhan. Hanggang sa kailangan na ring umuwi ni Raymond. Dumating ang Sabado. Eksaktong 8:00 ng gabi. Dumating si Raymond sa apartment. Naghihintay na si Nora sa may entrance. At nang makita siya ni Raymond, para siyang natulala. Nakasuot si Nora ng malambot na pink na damit na hanggang tuhod. May cream-colored na high heels at maliit na handbag na kaparehong kulay. May kaunting makeup lang at nakaayos ng maayos ang kanyang buhok. Napanganga si Raymond. Napakaganda mo. Kumislap ang kanyang mga mata. Namula naman si Nora. Salamat, tinulungan ako ng landlady. Napakunot ang noo ni Raymond. Bakit? Ngumiti si Nora. Hairdresser kasi siya. Kung ganon, pareho kayong magaling. Nakangiting sabi ni Raymond. Naging napakasaya ng gabi nila sa restaurant. Nagustuhan agad ni na Bill at ng girlfriend niyang si Leslie si Nora. Marami silang napagkwentuhan. Maraming tawanan, maraming kwento, at ikinagulat ni Bill na kayang sumabay ni Nora sa kahit na anong usapan. Maya-maya'y lumabas si Bill upang manigarilyo. Inaya niya si Raymond. Sa labas ng restaurant, tinapik niya ang balikat ng kaibigan. Maganda siya. Saan mo ba siya nahanap? Interesadong tanong ni Bill. Ngumiti si Raymond. Sinabi ko na sa'yo, sa trabaho. Sandali siyang tumigil. Hindi mo pa siya lubos na kilala. Ibang klaseng babae siya.
Talaga yatang napamahal na ako sa kanya. Hindi ba ako nakaramdam ng ganito kahit kailan? Tinapik siya ni Bill. Congratulations! Magaling ang napili mo. Sa tingin mo, magugustuhan kaya siya ng tatay ko? Umiling si Bill. Paanong hindi? Mabait siya, matalino, maganda, at napaka-kaakit-akit. Walang dahilan para hindi siya magustuhan ng tatay mo. Ngunit may pag-aalala si Raymond. Medyo kakaibang ugali ni Dad nitong mga nakaraang araw. Baka naman may nagsabi sa kanya tungkol sa'yo, sa inyo. Napailing si Bill. Raymond, 30 anyos ka na. Hindi ka naman bata. Itigil mo ng pamumuhay ayon sa gusto ng tatay mo. Kung mahal mo siya, yun naman ang mahalaga. Kailangan niyang respetuhin ang desisyon mo. Napangiti si Raymond. Siguro, tama ka. Hindi siguro. Sigurado. Tinapik siya ni Bill. Tara na. Baka mainip ng mga babae doon. Pagkatapos ng hapunan, naglakad-lakad silang apat sa tabing ilog bago sila naghiwalay. Inihatid ni Raymond si Nora pa uwi. Bandang 2:00 na ng madaling araw nang makarating sila sa apartment. Pagod man sila, masaya naman ang kanilang puso. Sinamahan ni Raymond si Nora hanggang sa pintuan ng apartment nito. Binuksan ni Nora ang pinto. Pagkatapos ay biglang humarap sa kanya. At marahan siyang hinalikan sa pisngi. Bago mabilis na pumasok sa loob. Ito ang pinakamalambing at pinaka-inosenteng halik na naranasan ni Raymond sa buong buhay niya. Masaya si Raymond. Matagal na nilang naipagtapat ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. At nag-propose na rin siya kay Nora. At tinanggap yon ng dalaga. Ngayon, isang mahalagang hakbang na lamang ang natitira. Ipakilala si Nora sa kanyang ama. Matagal na niyang ipinagpaliban ng sandaling ito. Ayaw niyang takutin agad si Nora sa kanyang ama. Sinabi niya rin sa dalaga ang lahat ng tungkol sa kanyang nakaraan. Kung paano siya pinagbawalan ng ama na magkaroon ng relasyon noong kabataan niya. Ngunit ngumiti lang si Nora. Raymond, hindi ka na bata ngayon. Isa ka ng matagumpay na tao. Wala nang dahilan para pagbawalan ka. Napatawa si Raymond. Para kang si Bill magsalita. Kakausapin ko si Dad ngayong gabi. Mag-aayos tayo ng dinner. Napaka-busy niya ngayon. Pero kailangan niyo nang magkakilala. Napangiti si Nora. Gagawin ko ang lahat para magustuhan niya ako. Habang nagmamaneho si Raymond pa uwi. Paulit-ulit niyang iniisip kung paano niya kakausapin ang kanyang ama. Ngunit alam niya, imposibleng mahulaan ang magiging takbo ng isang mahalagang pag-uusap. Pagdating niya sa bahay, nasa sala ang kanyang ama. Nanonood ng Champions League na soccer match. Alam ni Raymond na kapag nanonood ng soccer ang kanyang ama, mas mabuting huwag itong gambalain, lalo na kung mahalaga ang laban. Ngunit nagulat siya. Pagkakita sa kanya ng kanyang ama, ibinaba nito ang remote. Matutulog ka na ba? Tanong ni Andrew. Umiling si Raymond. Hindi pa. Kailangan kitang makausap. Tahimik na tumango ang ama. Sige, mag-usap tayo sa halftime. Ngumiti ito ng bahagya. At doon, magsisimula ang pinakamahalagang pag-uusap sa buhay ni Raymond. Lumipas ang ilang minuto. Dumating ang halftime ng soccer match. Agad na pinatay ni Andrew ang tunog ng telebisyon at humarap sa kanyang anak. May seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Raymond, may napakaseryoso akong alok para sa'yo. Biglang kinabahan si Raymond. May kutob siyang hindi magiging maganda ang kalalabasan ng usapang ito. Interesting. Bahagya siyang ngumiti. May seryoso rin akong gustong sabihin sa inyo, Dad. Pero kayo muna. Huminga ng malalim ang kanyang ama. Plano kong magbukas ng bagong branch ng clinic natin sa kabisera ng probinsya. Napatingin si Raymond. At gusto kitang ipadala doon bilang head doctor. Napakunot ang noo ni Raymond sa gulat. Hindi niyo nabanggit na may plano kayong magbukas ng branch. Ngumiti ng bahagya ang doktor. 6 na buwan ko na tong pinagpaplanuhan. Gusto kitang sorpresahin. Saglit siyang tumigil. Malapit na ang birthday mo. Iyon ang magiging regalo ko sa'yo. Napatayo si Raymond. Salamat, Dad. Talagang masaya ako. Ngunit nagtataka pa rin siya. Sigurado ba kayo? Sino bang tatanggi sa ganyang regalo? Kailan ako aalis? Sa katapusan.
Ngayong buwan? Siyempre, yun ay... Tiningnan niya ang kalendaryo. Yun ay 10 araw mula ngayon. Biglang natahimik si Raymond. Napayuko siya. Dad, hindi ako pwedeng umalis. Napatingin ang kanyang ama. At bakit naman? Mahina ngunit malinaw ang sagot ni Raymond. May isa pang dahilan. Saglit siyang huminga ng malalim. Magpapakasal ako sa araw na yun. Para bang pumutok ang bomba sa loob ng sala. Biglang tumayo si Andrew. Ano? At ako pang huling nakakaalam? Galit na galit ang kanyang ama. Huminga muna kayo, wala pa namang ibang nakakaalam. Ako lang at ang fiancé ko. Nakapag-file na ba kayo sa civil registry? Opo, sagot ni Raymond. Kaya alam ko ang eksaktong petsa. Ngayon ko pa lang sana sasabihin sa inyo. Tahimik na tumingin sa kanya ang ama. Kailan mo balak ipakilala ang babaeng to? Hindi mo ba naisip na dapat ipinakilala mo muna siya bago kayo nag-file? Umiling si Raymond. Anong kaibahan nun? Magpapakasal na ako. Desisyon ko na yon. Ngayon, gusto ko lang kayong ipakilala sa magiging asawa ko. Wala naman akong nakikitang problema. Ngunit umiling si Andrew. Malaki nang ipinagbago mo. Dati, kinukonsulta mo muna ako bago gumawa ng desisyon. Napabuntong hininga si Raymond. Dad, ayoko makipagtalo. Pero kailangan nyo ring tanggapin na matanda na ako. May karapatan akong pumili kung sino ang pakakasalan ko. Tahimik ang ama niya sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay malamig na nagtanong. Kailan mo ipapakilala ang babaeng to? Anong ginagawa ng kanyang mga magulang? Tahimik na sumagot si Raymond. Wala na siyang pamilya. Isa siyang ulila. Napakunot ang noo ng doktor. Taga rito ba siya? May naiwan bang mana sa kanyang mga magulang niya? Umiling siya. Ipinanganak siya sa probinsya at lumipat lang dito sa lungsod ilang taon nang nakalipas. Nagtapos siya ng nursing at nagtatrabaho siya ngayon sa clinic natin bilang isang nurse. Biglang tumayo si Andrew mula sa sofa. Galit na galit. Ano? Isang ordinaryong nurse? Naiintindihan mo bang ginagawa mo? Napaatras si Raymond sa galit ng ama. Gusto mo bang ipahiya ako sa katandaan ko? Hindi makapaniwala si Raymond. Paano ko kayo pinapahiya? Anong ginawa ko? Galit na galit si Andrew. Ikaw ay isang kilalang surgeon. At siya, isang nurse. Isang nurse na galing lang sa probinsya. Napailing si Raymond. Ano naman kung isa siyang nurse? Marangal na trabaho yun. Ano naman kung galing siya sa probinsya? Ang mahalaga'y mahal ko siya. Tumawa ng mapait ang kanyang ama. Ilang beses ko nang narinig ang ganyang linya. Kung mawala man ang pagmamahal mo, wala ring mawawala. Biglang tumigas ang boses nito. Pero tandaan mo, hindi ako kailanman papayag sa kasal na to. Tahimik si Raymond. Pagkatapos ay sinabi niya. Hindi naman ako humihingi ng pahintulot. Inaanyayahan lang kita sa kasal ko. Ikaw nang bahalang magdesisyon kung pupunta ka o hindi. Mas lalo pang nagalit ang kanyang ama. Hindi mo gagawin yun. Kapag pinakasalan mo ang babaeng yun, aalisan kita ng mana. Hindi natinag si Raymond. Paalala ko lang, Dad, galing din sa probinsya si Mama. Pero hindi yun naging hadlang para pakasalan niyo siya. Sumigaw ang doktor. Huwag mong ihambing ang mama mo sa kanya. Ibang panahon noon. At ang nanay mo yun. Hindi kung sinong ulilang babae mula sa probinsya. Unti-unti nang napuno ang galit ni Raymond. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sumigaw siya sa kanyang ama. Alam mo, Dad, idol kita buong buhay ko. Akala ko gusto kong maging katulad mo. Huminga siya ng malalim. Pero ngayon, nakikita ko na ayokong maging katulad mo. Tumahimik ang sala. Ayokong balang araw, kamuhian ako ng sarili kong anak. Dahil sinira ko ang buhay niya. Dahil pinili ko ang sarili kong kagustuhan. Tumingin siya ng diretso sa ama. Nung bata pa ako, naiintindihan ko mga pagbabawal niyo. Pero ngayon, hindi ko na kayo maintindihan. Mas mahalaga pa sa inyo ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa kaligayahan ko. Mahigpit ang kanyang boses. Sa edad na 30, sigurado ako sa nararamdaman ko. Mahal ko siya at pakakasalan ko siya. Sumigaw na rin si Andrew. Kung ganon, sumulat ka na ng resignation at mag-impake ka. Hindi ka na nakatira sa bahay na to mula ngayon. Pumunta ka kung saan mo gustong pumunta. Kasamang probinsyano mong fiancé. Tahimik na tumingin si Raymond sa kanyang ama. Sigurado ba kayo? Oo,
Mahina ngunit malinaw ang sagot ni Raymond. Sana kapag napagtanto nyo ang pagkakamali nyo, hindi pa huli ang lahat. Pumasok si Raymond sa kanyang kwarto. Tahimik siyang nag-impake. Kinuha lamang niya ang mga pinakaimportanteng gamit. Pagkatapos ay bumalik siya sa sala. Inilapag niya ang susi ng bahay sa mesa. At walang sinabi, lumabas siya ng bahay. Malakas na isinara ang pinto. Habang nagmamaneho papunta kay Nora, magulo ang isip ni Raymond. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa dalaga ang nangyari. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang ginawa ng kanyang ama. At higit sa lahat, hindi niya alam kung paano niya mapapanatag ang loob ni Nora nang hindi ito masasaktan. Nakatayo si Nora sa may pintuan nang dumating si Raymond. Agad niyang napansin na may mabigat itong dinadala sa dibdib. Hindi normal ang itsura nito. Parang may malaking problemang pilit itinatago. Lumapit siya rito nang may pag-aalala. Anong nangyari? Pwede mo bang ipaliwanag sa akin? Tahimik lamang si Raymond habang sinusundan siya papunta sa kusina. Pagkaupo nila, buong tapat niyang ikinuwento ang lahat. Mula sa plano ng kanyang ama na magbukas ng bagong branch ng klinik, hanggang sa alok nitong ipadala siya roon bilang head doctor. Ikinuwento niya rin ang pag-uusap nila tungkol sa kasal, at higit sa lahat, ang naging reaksyon ng kanyang ama nang malaman nito kung sino si Nora, na isa lamang daw itong nurse na galing sa probinsya na wala ng pamilya. At dahil doon, handa raw siyang alisan si Raymond ng mana. Tahimik lamang na nakinig si Nora. Paminsan-minsan ay nagbabago ang ekspresyon ng kanyang mukha habang pinoproseso ang bawat salitang naririnig. Nang matapos si Raymond, marahan siyang nagsalita. Kalma ang kanyang boses, ngunit mabigat ang laman ng tanong. Raymond, sigurado ka bang handa kang isuko ang lahat para sa akin? Diretso ang sagot ni Raymond. Oo, may pagdududa ka ba sa akin? Umiling si Nora. Wala, hindi kita pinagdududahan. Napayuko siya sandali. Ang inaalala ko lang, baka balang araw ay sisihin mo ko dahil nag-away kayo ng tatay mo, dahil nawala sa iyo ang komportableng buhay na meron ka, at ang kinabukasan na dati mong alam. Agad hinawakan ni Raymond ang kanyang kamay. Nora, mahal ko. Hindi ko gagawin yon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng dalaga. Alam mo kung bakit? Dahil matanda na ako. Hindi lang ako gumagawa ng desisyon. Pananagutan ko rin ang bawat desisyong ginagawa ko. Huminga siya ng malalim. At masigurado ako ngayon kaysa kahit kailan. Sandaling natahimik si Raymond. Pagkatapos ay tila may naalala siyang mahalagang bagay. May naisip na ako. Napatingin si Nora sa kanya. Pero kailangan kong tulong mo. Ngumiti ng bahagya ang dalaga. Magiging asawa mo ko, kaya dapat talaga nating pagdesisyonan ang lahat ng magkasama. Sabihin mo, anong kailangan mo? Bahagyang ngumiti si Raymond. Sa ngayon wala pa. Pero kailangan mong ikwento sa akin ang tungkol sa baryo ninyo. Nagulat si Nora. Tungkol saan? Lahat ng alam mo. Ilang tao ang nakatira doon. Gaano kalayo sa pinakamalapit na ospital. Anong kalagayan ng mga tao ron. At kung anong klaseng tulong medikal ang kailangan nila. Bagamat hindi niya maunawaan kung bakit, sinagot ni Nora ang lahat ng tanong ni Raymond. Ikinuwento niya ang kalagayan ng kanilang lugar. Ang kakulangan ng maayos na gamutan, ang hirap ng biyahe kapag may emergency, ang mga taong umaasa lamang sa halamang gamot at tiis. At habang nakikinig si Raymond, unti-unting nabubuo sa kanyang isip ang isang plano. Nang siya ang magsalita, namangha si Nora. Dahil napakaganda ng kanyang ideya. Nora, makinig ka. Kailangan pa nating pumasok ng 2 linggo. Yun ang hinihingi ng batas bago tuluyang umalis sa trabaho. Pagkatapos nun, magpapakasal tayo. Napatingin si Nora sa kanya. At lilipat tayo sa baryo ninyo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Magtatayo tayo doon ng medical center. Ako bilang surgeon at ikaw, gamit ang kaalaman mo sa herbal medicine. Napahawak si Nora sa kanyang dibdib. Hindi lang yun. Matagal ko nang tinitingnan ang lugar nyo sa mapa. At naisip ko ring magpatayo ng isang recovery at rehabilitation center. Isang lugar kung saan pwedeng magpagaling ang mga pasyente pagkatapos ng mga sakit at operasyon. Napanganga si Nora habang nakikinig.
Wala pa akong sapat na pera para sa lahat. Pero hindi naman siguro mahirap humanap ng sponsor. May mga connection naman ako. May business plan na rin akong naiisip. May mga paunang computation na rin ako sa isip ko. Tumingin siya kay Nora. Naniniwala ka ba sa akin? Hindi nagdalawang isip ang dalaga. Oo, wala akong kahit katiting na pagdududa. Napuno ng liwanag ang kanyang mga mata. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang maitutulong mo sa mga tao roon. Napakaraming taon na silang namumuhay ng walang maayos na pagamutan. Kapag nagawa natin to, hindi lang ang baryo namin ang matutulungan, kundi pati ang mga karatig na lugar. Napangiti siya. Baka nga tumulong pang mga tao ron sa pagtatayo. Napatawa si Raymond. Hindi naman ganun kasimple ang lahat. Pero may punto ka. Kinabukasan, magkasabay na nag-submit ng kanilang resignation letter sina Raymond at Nora. Nagulat ang lahat sa klinik. Walang makaintindi sa nangyari. Paanong ang anak mismo ng may-ari ng klinik ay aalis? At higit sa lahat, paanong mangyayari yon gayong napakarami pang pasyenteng naghihintay kay Raymond para sa operasyon? Halos walang pumansin sa resignation ni Nora. Ngunit ang kay Raymond, yun ang pinag-uusapan ng buong klinik. Maraming nagtatanong, maraming nakikiusap. May ilan pang sinusubukang baguhin ang isip niya. Ngunit nanatiling matatag si Raymond. Ipinaregister niya mismo sa secretary ang kanyang resignation. At sinabi niyang mula sa araw na yon, bilang na ang 2 linggong palugit bago ang kanyang tuluyang pag-alis. Sa loob ng 2 linggong yon, hindi man lang siya kinumusta ng kanyang ama. Wala itong sinabi. Wala itong tanong. Wala man lang pagtatangka na makipag-ayos. At marahil yon ang isa sa mga pinakamasakit para kay Raymond. Pagkaraan ng 2 linggo, tuluyan ang umalis sina Raymond at Nora sa klinik. At makalipas ang 2 araw, nagpakasal sila. Walang engranding handaan. Walang bonggang seremonya. Pareho nilang napagdesisyonan na huwag na muna itong gawing magarbo. Nagpirmahan lang sila sa civil registry. Pagkatapos ay kumain sila sa isang simpleng restaurant kasama sina Bill at Leslie. Gusto sana ni Nora na isama rin ang landlady. Ngunit tumanggi ang matanda. Dahilan nito ay hindi raw maganda ang kanyang pakiramdam. Gayunpaman, may ibinigay itong regalo sa bagong kasal. Isang set ng silver cutlery na minana pa niya sa kanyang lola. Nagulat si Nora. Hindi po namin ito matatanggap. Masyado pong mahalaga ito. Ngunit ngumiti lamang ang matanda. Nora, wala naman akong paggagamitan yan. Wala akong anak at wala rin akong apo. At least kayo may maiiwan akong alaala. Biglang nagsalita si Raymond. Gusto niyo po bang sumama sa amin? Nagulat ang landlady. Pwede po kayong sumama sa amin sa probinsya. Ngunit mahinahon itong umiling. Salamat iho, pero hindi ko gusto ang buhay probinsya. At saka malayo ang biyahe. Hindi nakakayanin ang katawan ko. Nalungkot si Nora. Halos mapaiyak siya. Sayang naman, mahal na mahal ho namin kayo at nakakalungkot kayong iwan dito ng mag-isa. Ngunit matatag ang sagot ng matanda. Nakapagdesisyon na ako, hindi ako sasama. Huminga ng malalim si Raymond. Sige po, pakikiusapan ko sina Bill at Leslie na dalawin kayo paminsan-minsan. At kung kailangan nyo ng tulong tawagan nyo lang sila. Tumango naman ang matanda. Ngunit alam na Raymond, hindi ito tatawag. May sarili itong pride. At para rito, mga estranghero pa rin sina Bill at Leslie. Hindi ito basta hihingi ng tulong. Pagkaraan ng 3 araw, inimpake na ni Raymond at Nora ang kanilang mga gamit. At tuluyan na silang umalis patungo sa probinsya ni Nora. Habang nasa biyahe, iniisip ni Raymond kung gaano kaya kaliit ang baryong pupuntahan nila. Ngunit pagdating doon, nagulat siya. Hindi pala yon ganoon kaliit. May humigit kumulang 100 bahay sa lugar. Isang medyo malaking komunidad na rin. Ngunit nang makita nila ang bahay na kinalakihan ni Nora, napabuntong hininga siya. Halos abandonado na ito. Halata ang pagkasira at agad niyang naisip. Hindi realistic na doon sila tumira agad, lalo na't paparating na rin ang tag-ulan.
Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang nagtungo sa barangay captain na tinatawag ng lahat na Kap. Si Kap Morales ay bata pa para sa kanyang posisyon. Mga nasa 40 taong gulang pa lamang. Nang ipakilala ni Raymond ang sarili at sabihin na balak niyang magtayo ng klinik mula sa sarili niyang pera, halos hindi makapaniwala ang kapitan sa sobrang saya. Nako, Dok! Parang dininig ng langit ang dasal namin. Paikot-ikot pa ito kay Raymond na para bang natatakot na bigla na lamang itong maglaho. Napangiti si Raymond. May isa lang pong problema. Agad sumagot ang kapitan. Ano po yun, Dok? Tanong ni Kap Morales. Ayusin natin. Sa ngayon ho kasi wala pa kaming matitirhan. Halos wasak ng lumang bahay ni Nora. Balak naming ipaayos yon sa susunod na tag-init. Pero sa ngayon ay kailangan muna namin ng matutuluyan. Agad natawa ng magaan ang kapitan. Nako, Dok, huwag kayong mag-alala. Marami rito ang may bakanteng bahay at maayos pa. Matagal na kaming umaasa na balang araw ay may doktor man lang o nurse na titira dito. Ngayon nga ay kusang dumating ang biyaya. Hindi namin kayo pababayaan. Napangiti si Raymond. Napakalaking tulong po niyan. Habang pinapanood ni Nora ang asawa, hindi niya maiwasang mamangha. Sa kabila ng pagiging isang lalaking lumaki sa lungsod, napakadali para kay Raymond na makibagay sa mga taga-baryo. At sa sandaling yon, mas lalo niyang napatunayan, tama ang lalaking pinili niyang makasama habang buhay. Kung titingnan mula sa labas, parang si Raymond ang tunay na anak ng baryong yon, at si Nora naman ang bagong dating. Ganito kainit ang pagtanggap ng mga tao sa kanila. Nang dumating ang bagong doktor sa baryo, halos hindi mapigilan ng mga tao ang kanilang tuwa. May mga nagdala ng pagkain, may nagbigay ng gulay at prutas. May mga naghandog pa ng mga lumang kasangkapan at muebles. Lahat ay gustong maging kaibigan ng bagong doktor. Ngunit mas lalo silang nagulat nang malaman nila na asawa pala ng kanilang Nora ang doktor. Ang Nora na kilala nila noon. Ang Nora na lumaki sa baryo. Ang Nora na minsan ding umalis upang maghanap ng mas magandang buhay. Hindi lamang mula sa baryo ang mga bumibisita. Maging ang mga taga-karatig na lugar ay nagsimulang dumating. May mga dalang itlog, may mga dalang manok, may iba pang may dalang prutas o gulay. Lahat ay nagdadala ng munting regalo bilang pasasalamat sa bagong doktor. Ang bahay na ibinigay sa kanila ng mga taga-baryo ay yari sa makakapal na kahoy. Kapag pumasok ka sa loob, may kakaibang init at kapayapaan ang bahay na yon. Isang linggo lamang matapos silang dumating, nag-set up na si Raymond ng munting klinik. Isang simpleng paramedic station. At doon nagsimula ang kanyang pagtanggap ng mga pasyente. Kasama niya si Nora na tumutulong sa bawat konsultasyon. Ilang linggo pa lamang ang lumipas, ngunit kumalat na ang balita tungkol sa kanila. Tinatawag na si Raymond ng mga tao bilang ang himalang doktor, at si Nora naman ang mabait na manggagamot na gumagamit ng halamang gamot. Mabilis kumalat ang balita, mula sa baryo hanggang sa mga karatig na barangay, at kalaunan hanggang sa pinakamalapit na bayan. Isang araw, may dumating na isang magsasaka. Isa itong mayamang magsasaka na may malawak na lupain. Matapos siyang suriin ni Raymond at Nora, natukoy nila ang kanyang karamdaman. Nagbigay si Raymond ng tamang gamutan at tinuruan naman siya ni Nora ng ilang halamang gamot na makakatulong sa kanyang paggaling. Pagkalipas ng isang buwan, bumalik ang magsasaka. Ngunit hindi na bilang pasyente, kundi upang magpasalamat. Dok, malaki ang utang na loob ko sa inyo. Ngumiti lang si Raymond. Hindi ko kailangan ng bayad. Ngunit nag-isip siya sandali. Pero may isang bagay na pwede niyong maitulong. Napatingin ang magsasaka. Ano po yun, Dok? Tahimik na sinabi ni Raymond ang kanyang plano. Gusto ko sanang magtayo ng isang sanatorium dito. Isang lugar kung saan pwedeng magpagaling ang mga tao para sa rehabilitation at recovery ng mga may sakit. Huminga siya ng malalim. Kailangan ko ng magandang kalidad ng kahoy at alam ko na marami kayo nun. Napangiti ang magsasaka. Halos hindi na nito pinatapos si Raymond. Dok, anong klaseng tanong yan? Siyempre naman, tutulong ako.
Ibibigay ko sa inyong kahoy sa presyong halos puhunan lang. Doon nagsimula ang lahat. Unti-unting nakilala ni Raymond ang mga tamang tao. Nakahanap siya ng mga koneksyon. Mga taong handang tumulong sa kanyang pangarap. Pagsapit ng tagsibol, handa na ang lahat. Kompleto na ang mga permit. May mga pondo na ring naipon. At noong kalagitnaan ng Marso, opisyal nang sinimulan ang pagtatayo ng sanatorium. Pagdating ng tag-init, dumalaw sina Bill at Leslie sa baryo. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Napakalaki ng project. Napakalawak ng lupain na tinatayuan ng bagong gusali. Hindi mo may isip kung gaano kagandang baryong to. Natatawang sabi niya kay Raymond. Hindi mo akalaing magugustuhan ko ang ganitong buhay. Sabi pa ni Bill. Ngumiti ulit siya. Napansin ko nga, parang tumaba ka. Natawa si Bill. Ano ba naman? Lahat dito natural. Lahat sariwa. Biglang nagbiro si Raymond. Lipat ka na dito, hindi ka magsisisi. Napatingin si Bill sa kanya. Kailangan ko ng dentista dito. Magtrabaho ka sa sanatorium. Napakahalaga ng magiging papel mo. Napaisip si Bill. Kailangan ko munang pag-isipan yan. Pagkatapos ay nagtanong siya. Tinawagan ka na ba ng tatay mo? Umiling si Raymond. Hindi, ni minsan. Pero ikaw, tinawagan mo ba? Lalo na. Tahimik sandali si Bill. Sayang talagang nangyari. Pero tama naman ang ginawa mo. Ngumiti siya kay Nora. Napakagaling ng napili mong asawa. Napatawa si Raymond. Hindi ko kailanman pinagsisisihan ang pagpapakasal sa kanya. At yun ang pinakamahalaga. Lumipas ang 1 taon at sa loob ng panahon na yon, hindi lamang umunlad ang baryo. Umunlad ito ng husto. Ang pagtatayo ng sanatorium ay nagbigay ng trabaho sa maraming tao. Unti-unting naging mas buhay ang komunidad. Mas dumami ang mga tao, mas sumiglang baryo. Halos ituring na bayani ng mga taga-baryo sina Raymond at Nora. Dahil alam ng lahat, kapag umalis ang mag-asawa, muling babagsak ang baryo. Samantala, si Andrew ay patuloy na naghihintay. Umaasa siyang balang araw ay babalik ang kanyang anak. Nahihingi ito ng tawad. Ngunit lumipas ang 1 taon at hindi bumalik si Raymond. Doon nagsimulang mag-isip ang matanda. Ano na kaya ang buhay ng kanyang anak? San kaya ito nakatira? Anong klaseng lugar ang pinuntahan niya? Sa huli, tinawagan niya si Bill at hiningi nito ang address ni Raymond. Pasensya na, Doc. Hindi ko pwedeng itago to. Kung pupunta kayo doon para makipag-away, mas mabuting wag na. Tapat na sabi ni Bill. Nagulat si Andrew. Ako ang nakasakit? Matigas ang sagot ni Bill. Opo. At sa tingin ko ay pagsisisihan niyo yun. Pagkatapos ay ibinigay niyang address at ibinaba ang tawag. Halos 1 linggong nag-isip si Andrew. Ngunit sa huli, napagpasyahan niyang pumunta. Pagdating niya sa baryo, nagtanong siya sa isang babaeng dumaraan. Saan po nakatira ang doktor? Ngumiti ang babae. Si Doc Raymond. Mahaba po ang pila. Dapat sana tumawag muna kayo. Pero kung emergency, tatanggapin pa rin kayo. Hindi po siya tumatanggi sa pasyente. Pagpalain siya ng Diyos. At ang asawa niyang si Nora, napakabait din. Napanganga si Andrew. Hindi niya inaasahang ganito ang maririnig niya. Para makasiguro, nagtanong siya sa isa pang lalaki. Mas lalo pang pinuri nito ang mag-asawa. Habang nakikinig si Andrew, unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pagdating niya sa bahay ni Raymond, may nakita siyang mahabang pila ng sasakyan at mga tao. Nagtanong siya kung pwede siyang pumila. Ngunit sinabi sa kanya tapos na ang konsultasyon. Hanggang 5:00 lamang tumatanggap ng pasyente si Raymond at marami pa ang naghihintay. Biglang lumabas si Raymond mula sa klinik. Agad tumahimik ang mga tao. Para bang may isang banal na tao na lumabas sa pintuan. Tumingin siya sa mga ito at biglang nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang kanyang ama. Hindi niya alam kung paano magre-react. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa hagdan. Lumapit siya at nagkatitigan silang dalawa. Ilang segundo na parang napakahaba. Biglang nagsalita si Andrew. Mahina at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, anak. Tahimik ang sagot ni Raymond. Hindi lang ako ang dapat mong hinga ng tawad.
Sa sandaling yon, lumapit si Nora mula sa likuran ng mga tao. At doon napansin ni Andrew. Buntis ito, napatingin siya ng mabuti sa kanya. Napangiti siya at napailing. Napakaganda pala niya. Napakalaki ng naging pagkakamali ko. Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Andrew. Patawarin niyo ako, mga anak. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakaramdam ng ganitong kahihiyan. Halos mawala sa kanya ang kanyang anak. Hindi niya sana makikilala ang kanyang apo. Lahat dahil lamang sa walang kwentang yabang at maling prinsipyo. Inakay ni Nora ang kanyang biyanan papasok sa bahay, habang si Raymond naman ay nagpatuloy sa pagtanggap ng mga pasyente. Nang matapos ang lahat, nag-usap silang tatlo, halos hanggang madaling araw. Ikinuwento ni Raymond ang lahat sa kanyang ama. Ang sanatorium, ang mga tao sa baryo, ang magandang kalikasan, ang bagong buhay na natagpuan nila. Sa huli, nagsalita si Andrew. Gusto kong tumulong sa sanatorium. Papayag ka ba? Ngumiti si Raymond. Masaya ako kung sasama kayo. Sandaling natahimik si Raymond. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi. May naisip na akong pangalan. Napatingin ang kanyang ama. Hope. Pag-asa. Yumuko siya sandali. Umaasa ako nun paman na balang araw ay maiintindihan niyo ako. At hindi ako nagkamali. Lumipas ang mga taon, ang maliit na baryong minsang tahimik at halos nakalimutan ng mundo ay unti-unting naging isang lugar ng pag-asa at paggaling. Ang dating munting klinika na itinayo ni na Raymond at Nora ay lumaki. Ang sanatorium na kanilang pinangarap ay tuluyan ng naitayo. Dumadayo na ang mga pasyente mula sa iba't ibang bayan. May mga dumarating mula sa malalayong probinsya. May mga gumagaling, may mga nagbabalik upang magpasalamat. At sa bawat kwentong yon, may dalawang pangalan na laging binabanggit. Dr. Raymond at ang kanyang asawa na si Nurse Nora. Para sa mga tao, hindi lang sila doktor at nurse. Para sa kanila, sila ay pag-asa. Sa loob ng sanatorium, may isang maliit na plaka na nakakabit sa pader. Isang simpleng pangalan lamang ang nakaukit doon. Sanatorium ng Pag-asa. At sa ilalim nito ay may nakasulat. Para sa lahat ng taong nawala ng pag-asa, ngunit muling natutong maniwala. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi rin ng buhay sa baryo si Dr. Andrew. Ang dating doktor na labis na pinangungunahan ng kanyang pride. Ngayon ay isang matandang lalaki na mas tahimik na. Mas mapagkumbaba at mas marunong makinig. Madaling makita si Andrew sa hardin ng sanatorium. Kadalasan ay nakaupo siya sa isang bangko, habang pinapanood ang kanyang apo na naglalaro sa damuhan. Isang batang lalaki, masigla, masayahin, at kapag tinatanong siya ng bata, "Lolo, paano po nagsimula ang lugar na to?" Napapangiti si Andrew at palagi niyang sinasabi ang parehong sagot. Nagsimula to sa 2 taong nagmamahalan. Minsan ay tinanong siya ng kanyang apo, "Lolo, bakit kayo umiyak nung nakita niyo si mama at papa dito?" Matagal siya bago nakasagot. Pagkatapos ay marahan niyang sinabi, "Dahil munti ko nang mawala ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko." Tahimik sandali ang matanda. Pagkatapos ay tumingin siya sa malayo. Sa sanatorium, sa baryo, sa mga taong gumagaling, at sa kanyang pamilya. Sa huli, napagtanto ni Andrew ang isang bagay na napakahalaga. Hindi kayang sukatin ng kayamanan ang halaga ng pamilya. Hindi kayang palitan ng status ang tunay na pagmamahal. At hindi kailanman kayang talunin ng pride ang kabutihan ng puso. At si Raymond, hindi siya naging pinakatanyag na surgeon sa lungsod. Hindi siya naging doktor ng mga mayayaman at makapangyarihan. Ngunit naging siya ang doktor na pinakamahal ng mga tao. Ang doktor na gumagamot hindi lang ng katawan, kundi pati ng pag-asa ng isang komunidad. At si Nora, ang babaeng minsang hinusgahan dahil sa kanyang pinanggalingan. Ang ulilang babae mula sa probinsya, ang simpleng nurse lamang daw. Siya ngayon ang babaeng tinatawag ng mga tao bilang ina ng pag-asa. Dahil sa kanyang kabaitan, sa kanyang malasakit, at sa kanyang pusong hindi kailanman nagbago. Sa kanilang buhay, maraming sakripisyo, maraming pagsubok, ngunit sa huli, pinatunayan ng kanilang kwento
na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa yaman, hindi rin sa kapangyarihan, kundi sa pagmamahal, kababaang loob at pagtulong sa kapwa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Minsan sa buhay, may mga pagkakataon na kailangan nating pumili. Sa pagitan ng ambisyon at pagmamahal, sa pagitan ng yabang at pagpapakumbaba, sa pagitan ng sariling kapakanan at kabutihan ng iba. At sa sandaling yon, ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi ang kanyang kayamanan, hindi ang kanyang pangalan, hindi ang kanyang estado sa buhay, kundi ang lakas ng loob niyang sundin kung ano ang tama. Dahil sa huli, ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi ang kanyang ari-arian, kundi ang mga pusong kanyang natulungan. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang dami ng perang kinita, kundi ang mga buhay na kanyang nabago. At ang tunay na pamana na maiiwan natin sa mundo ay hindi ang mga gusali o negosyo, kundi ang pag-asa na ibinigay natin sa iba. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.